Hello, good morning mga kapaslag. Welcome pong muli sa ating channel. Napakaganda ng usapan natin ngayon, magiging topic natin. Ang topic natin ngayon ay pagkakaiba ng negosyante at empleyado. Gaano kaganda na maging negosyante tayo at ano yung malaking pagkakaiba niya kapag empleyado lang din talaga tayo at hindi tayo papasok sa pagninegosyo. So yan yung mga pag-uusapan natin. Okay, pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, baka po pwede naman pakiclick nyo na yung subscribe natin dyan at damay na rin natin yung bell button. So, umpisa na natin. Ang isang bagay na malaking pagkakaiba ng pagiging empleyado natin at pagiging negosyante. Sa pagiging empleyado, alam natin na ang pera, ang income, limitado. Pero yung oras, medyo madami tayong ilalagay na oras para doon. Kahit na mag-overtime pa tayo, although nadadagdagan din yung kita natin. Kaya lang, mas lalong hindi tayo nakakakita ng mga opportunity na po pwede pa sana natin mapasok para mapaunlad yung kabuhayan natin, yung buhay natin. Sa negosyo kasi, ang advice ko sa inyo, kasi wala namang masama na maging empleyado. Pero ang advice ko sa inyo, kapag naging empleyado ka, magtatabi ka na ng mga income mo para makaipon ka, para makapagsimula ka ng negosyo. Kahit na may trabaho ka, marami nga dyan na nagtatrabaho pero yung mga bakanting oras nila kapag tapos sila sa trabaho, nandyan yung nag-online selling sila, nagtitinda sila ng ukay-ukay. Maraming pamamaraan kahit sa online para lang makapagsimula tayo na maging mindset natin entrepreneur. Ang isa pang pagkakaiba at kagandahan ng negosyo ay sa negosyo, pwede kang magkaroon ng tinatawag na time freedom. Tingnan nyo yung pagkakaiba ng pagiging empleyado sa negosyante. Una, sa negosyo, sa umpisa, wala ka pang halos time freedom yan kasi talagang maraming sacrifice na gagawin, maglalaan ka ng maraming oras, panahon para mapaunlad mo yung negosyo mo. Talagang sacrifice din talaga, medyo mahirap lalo pag nag-uumpisa, pero dumarating yung time na kapag ka naka-establish ka na, doon naman magdi-decrease na yung time and effort mo kasi pwede ka nang makapag-relax, makapag-travel, doon ka na magkakaroon naman ng time freedom. Kung empleyado tayo, habang buhay na lang natatalian yung mga oras natin ng mga amo natin, di ba? Kasi kung ano talaga yung oras na dapat mong ipasok, yun dapat mong ipasok. Di ba? Kasi pagka madalas kang malate or ma-absent ka, sisibakin ka talaga ng amo natin, di ba? So, ganun yung pagkakaiba nun. Ang maganda pagka negosyante ka, darating yung time na hawak mo yung oras mo. Imaginin mo kung halimbawa na empleyado tayo, minsan gustuhin pa nating matulog pero wala, kailangan mong bumangon para lang sa trabaho, di ba? Minsan gugustuhin natin na wag mo nang matulog kasi maganda yung pinapanood natin at saka hindi pa tayo naantok minsan, di ba ganon? Pero kailangan nating pilitin yung sarili nating matulog kasi alam natin na kapag nagpuyat tayo, kinabukasan mahirapan tayo sa trabaho. So yun yung disadvantage once na empleyado ka lang. Unlike kung negosyante ka, ang kagandahan sa pagiging negosyante, anytime pwede kang matulog, anytime po pwede kang gumising. Ibig sabihin, kontrolado mo. Isang maganda pa doon, may choice ka kapag ka-negosyante ka. Bakit ko sinabing may choice ka? Kasi, halimbawa, mayroong nagkasakit, pwede kang mamili ng ospital. Alam naman natin, di naman sa dinadaw natin ng Pilipinas, pero totoong nangyayari din talaga dito na once na nasa public hospital ka, hindi talaga yung service ng hospital na yun ay ganun kaganda compare sa public hospital. Ibig sabihin, pagka negosyante ka, may pera ka naman, kumikita ka ng maganda, pwede kang magpunta sa private hospital na maganda yung serbisyo nila. Di ba? Makakapamili ka, pero pagka empleyado, siyempre, tiyaga-tiyaga na rin lang tayo sa public hospital. Di ba? Wala kang magagawa, wala kang choice. So, kung halimbawa na negosyante o gusto mong mag-public, gusto mong mag-private, pwede. Kung halimbawa na meron kang mga anak, pag-aaralin mo, may choice ka rin na pag-aralin sila sa public or sa private.
Pero pagka limitado yung pera kasi natin, wala talagang public lang talaga. 'Di ba? Isang bagay pa yung pagka kakain kayo ng pamilya mo sa restaurant, pwede sa mumurahin lang, pwede rin sa mamahalin. May choice ka. Pagka nagtitipid ka, edi sa mumurahin. Pagka hindi naman, may kita ng malaki sa negosyo, pwede kang kumain ng mamahalin. So may choice. Pero pagka yung tayran mo talagang kulang na kulang, wala kang choice andun ka lang talaga sa mumurahin. Hindi naman tayo yung parang after lang talaga sa pera o pera lang. Pero amin natin at hindi, ang buhay ng tao umiikot, dumadali ang buhay ng tao kapag meron tayong pera. Pero pag kayong gipitay sa pera, talagang medyo mahirap. Isa pang maganda kapag nagninegosyo tayo, pwede tayong makapag-travel at pwede nating makuha yung mga pangarap natin sa buhay. Pwede din makabili ng mga gusto natin. Properties, sasakyan, di ba? Yung gusto nating tirahan. Marami tayong bagay na makukuha. Pag usapang pangarap, makukuha natin talaga kapag nagninegosyo tayo. Wala tayong sinasabi na kung ano man yung negosyo ang papasukin natin. Ang importante doon, nakakapagsimula na tayo kung ano yung negosyo na nararapat sa atin. Kasi kung advice ko sa inyo kapag halimbawa na empleyado tayo, kailangan yung konting kinikita natin, itabi na natin yun para unti-unti makapag-negosyo tayo. Kahit nasabihin natin na OFW ka, nagtatrabaho ka sa abroad, okay lang yon. Basta ang importante, nakakapag-establish na kayo. Kahit nandyan kayo sa abroad, pwede. Online selling, pwede nyo pasukan. Ako sa akin isa pang advice ko sa inyo, pasok kayo, try nyo yung network marketing. Kasi dyan din ako nag-umpisa na medyo lumaki rin yung income ko. So wala kayong pipiliin, basta legal lang. Basta wala tayong lolokohing tao. Basta illegal, moral, ethical na pwedeng ikabago ng buhay natin, pwedeng makakatulong sa pamilya natin, isubukan natin yun. Huwag kayong matakot na sumubok, kailangan nyo lang na magsimula. Kasi once na nagsimula kayo, may nauumpisahan na kayo. Malay natin yung sinimulan ninyo, yun pala yung magbibigay ng malaking transformation sa buhay natin, sa pamilya natin. Siguro hanggang dito na lamang muna ang aking vlog. At marami pa tayong pag-uusapan pagdating sa negosyo. Thank you ng marami sa panonood po.